Bakit? Naging mabuti ako sa iyo, pero bakit mo ako tinalikuran? Anong nangyari? Bangungot ba iyan? Siguro dahil ikakasal na tayo, kaya medyo kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Inayos ko na ang lahat. Kailangan mo lang isuot ang gown at maging pinakamaganda kong asawa. Sese, maging mabuting asawa ako at maging mabuting ama rin. Sa loob ng 2 araw, mismo sa kasal, itutuloy na natin ang operasyon. Halos hindi ko na kayang magpanggap. Ito na ang pinaghirapan ng lahat sa loob ng 3 taon, kaya dapat kang magpakatatag. Tandaan mo, mayroon kang misyon bilang isang opisyal. Opisyal 10663, ang misyon mo ngayon, magmanman sa tabi ni Fuyan upang puksain ang grupo ni Mai Cheng. Official 106, 631 Lin. Asahan ninyong matatapos ang misyon. Naiintindihan ko, hinding-hindi ko makakalimutan. Miss Sese, para sa iyo ni Mr. Fuyan 3 buwan na ang nakalipas ay dumating na ang ipinatahing damit pangkasal. Ipinag-utos ng Ginoo na isukat mo muna ito at kung may hindi tama sa sukat ay aayusin namin agad. Naintindihan ko. Maari ka nang lumabas. Bukas, matatapos na ang lahat. Maging panghabang buhay sana at mapuno ng kaligayahan. Sa harap ng saksi ng langit, kayo ay magiging mag-asawa, may sakit man, kahirapan, o kayamanan, ay mamahalin nyo ang isa't isa at magsasama habang buhay. Sa panig ng lalaki, Mr. Fuyan, Pagbati sa inyong dalawa, tinatanggap mo ba siya? Tinatanggap ko po. Sa panig ng babae, Miss Sese, tinatanggap mo ba siya? Maya-maya sa gitna ng seremonya, gamitin ang tinatanggap ko bilang senyas at agad kaming kikilos. Miss Sese, tinatanggap mo ba siya? Sumama ka sa kaniya. Sumama ka sa kaniya. Tinatanggap ko po. Saknolo. Tumakas ka na. Sese, maayos ka lang ba? Sigurado akong natapos ko na ang lahat ng mga kaaway ko. Hindi ko alam kung bakit may nanggugulo pa rin sa kasal natin. Patawad, galit ka ba sa akin? Ang kaisa-isang kasal natin ay nasira ko. Gagawan kita ng bago at mas maayos, sige na? Gagawa ako ng bago. Security Guard 106631 Lin. Tapos na ang misyon. Ayos ka lang ba? Siya iyon. Ayos lang ako. Zhong Yuan. Wala kang hiya. Zhong Yuan. Paano ka ba magmaneho? Bumalik ka rito. Zhong Yuan. Ngayon ko lang nakita na nagalit ka ng ganyan. Ayos lang ako. Tawag na lang tayo sa 911. Hindi sa ganoon. Kung ako lang, ayos lang. Pero dahil nasa loob ka ng sasakyan, paano na lang kung may mangyari sa iyo? Suwerte sila at mabilis silang nakalayo.
kundi ay parurusahan ko sila. Wanlin, wala akong ibang ibig sabihin? Ano kasi? Mas importante ang kaligtasan mo. Alam ko. Pero pagdating sa pakikipaglaban, mas magaling ako diyan. Hayaan mong ako ang bahala. Aba, pero wala ka na sa Departamento ng Seguridad at responsibilidad ng lalaki na protektahan ang babae. Namalikmata lang siguro ako kanina. Kailangan ko nang makamove on. Di ba sinabi mo nun, na kapag gusto na kitang pakasalan, ay hihilahin ko ito pababa? Gusto ko talaga na makasama ka, pero alam ko na hindi mo pa ako matatanggap ngayon. Kaya ang singsing na ito ay isasabit ko sa dibdib ko. Kapag handa ka na makasama ako, tsaka mo ito hilahin pababa. Pumayag ka na ba? Linlin, pumayag ka na! Ayaw pa sana kitang umalis. O siya, kita na lang tayo bukas. Sige, susunduin kita bukas. Sige, sige na, lumakad ka na. Aalis na po ako. Tapos na ang 3 taong palugit. Kahangapon ng 10:00 ng umaga, matapos mong malubhang masaktan si Fuyan, hinatulan na siya ng parusa. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Kumusta ka na? 3 taon na tayong hindi nagkikita. Ang pasalubong mo ba sa muli nating pagkikita ay ito lang? Anong itatawag ko sa iyo? Guardiang Juan? Alam mo ba noong nasa bilangguan ako, araw-araw kong hinahawakan ang litratong ito ng napakaraming beses? Ngayon, naiisip ko na, napakagaga ko talaga noong oras na iyon. Ako nga. Inaamin ko. Kung ganoon, sino ang sese na dapat ay magpapakasal sa akin 3 taon na ang nakararaan? Fuyan. Ako. Huwag kang magsalita ng walang kinalaman. 3 taon na ang nakararaan? Tinapatan mo ang bahaging ito ng katawan ko ng isang tama ng baril. Naaalala mo ba? Ha? Noon, nagtatrabaho lang ako sa aking misyon. Wala akong mapagpipilian. Ngayon, kung gusto mo akong tapusin, gawin mo na. Sige. Kaya pala noong lumapit ka sa akin, ay para lang matapos ang misyon mo? Oo. Ang pagsama mo sa akin sa kama? Para rin ba yun sa misyon mo? Paano naman ito? Huwag kang malikot.
Wala na. Parang hindi kailanman naging totoo ang lahat. Guardiang 1, napakalinis mo. Sobrang linis na parang gusto kitang sirain at hiyain ngayon din. Baliwala na sa iyo ang kasunduan nating magpakasal, habang ang sa kaniya ay itinuturing mong ginto? Balita ko, ang mapapangasawa mo ay nagngangalang Zhong Yuan. Wala siyang alam sa mga gulo noon. Wala siyang kinalaman sa nangyaring iyon. Ikaw, Linlin, tulog ka na ba? Naiwan mo ang bag mo sa sasakyan ko. Linlin? Tinatawag kanyang Linlin? Bakit hindi natin siya hayaang makita ang tunay na kalagayan mo? Magpapakasal na kayo, pero kung may lihim sa pagitan ng mag-asawa, paano kaya yon magtatagal? Mabuting tao siya, hindi siya katulad ko, at may karapatan siyang malaman ang lahat ng ito. pakiusap, huwag. Linlin, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyari, Linlin? Linlin! Linlin, anong nangyari sa'yo? Maayos lang ako. Nagpalit lang ako ng damit at maliligo na ako. Iwan mo na lang ang mga gamit sa may pinto. Kukunin ko na lang mamaya paglabas ko. Ah, sige. Malamig sa gabi. Siguraduhin mong hindi ka malamigan. Aalis na ako. Ang tamis niyo naman, alam ba niyang kapag nasa ilalim kita, ay ganito ang itsura mo? Gawin mo na ang lahat sa akin. Parusahan mo na ako. Kung gusto mo, huwag mo lang gagalawin ang mga tao sa paligid ko. Ang mga tao sa paligid mo? 3 taon na ang nakakaraan, si Cece ay nasa tabi ko rin. Hindi magtatagal, paiiyakin kita at magmamakaawa kang bumalik sa akin. Nananaginip ka ng gising. Ipaalam sa lahat na galawin ang lahat ng mga tiwali na nasa paligid niya. Opo. Nagbalik na siya. Huwag kang masyadong kabahan, wala na si Fuyan. 3 taon na ang nakakaraan ng pinarusahan na siya. Hindi kaya kamukha lang niya iyon? Hindi. Ang kaniyang mukha, ang kaniyang boses, at ang paraan ng pagtingin niya sa akin, hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. Sige, kung nagawa nga niyang makatakas sa batas, hindi ko kailanman hahayaang may makatakas na kahit sino sa kanila. Sige, Magandang araw po. Kami po ang mga tagapagsiyasat ng Maicheng. Si Wan Zhongsheng ay sangkot sa korupsyon sa kumpanya. Napakalaking halaga ang nasangkot dito. Isinasagawa na namin ang pag-aresto sa iyo ngayon. May pagkakamali ba rito? Kung may pagkakamali man, mapapatunayan naming wala kayong sala. Pero sa ngayon, mangyaring makipagtulungan po kayo sa amin. anong sinasabi niyo? Wala akong dapat ikatakot. Kung wala akong ginagawang masama, pagkatapos maimbestigahan ang lahat, mapapatunayan din ang aking kalinisan. Sasama ako sa inyo. Tay, ang bagong mamumuhunan ba sa kumpanya niyo ay ang Fu Clan? Oh, bakit? Hello, Jong Yuan, bakit? Linlin, biglang binawi ng Fuklan ang kanilang puhunan. Magulo na ang kumpanya ngayon. Maaaring wala akong oras sa mga susunod na araw para puntahan ka. Ngayong araw, ang bagong tagapagmana ng Fu Clan ay nagsimula na sa ganap na pamamahala sa malalaking industriya sa lungsod na ito. Kamakailan, ang bagong tagapagmana ng Fu Clan ay nagsimula nang pumasok sa lungsod na ito sa lahat ng pangunahing industriya ng ekonomiya para suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod. Papapaiyakin kita at magmamakaawa ka na bumalik sa piling ko. Alam ko na kung anong nangyayari. Huwag na po kayong mag-alala. May pupuntahan lang po ako sandali. Sige. Naghahanap po ako sa inyong president. Pasensya na po. Hindi po pwedeng makipagkita sa president ng walang appointment. Pero, Mr. Fu, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kung maari po ay mahiram ko ang oras nyo sandali. Kahit sandali lang po.
President Fu, iyan po ang lahat ng taunang performance report ng kumpanya. Para naman po sa plano sa susunod na taon, ano po ang naiisip ninyong direksyon? Naghihintay pa rin pala siya sa labas. Hay naku, Fuyan. Ibili mo naman ako niyan. Kukuha lang ako ng isang subo lang. Ang pamilyar nito. 5 taon na ang nakakalipas, ganito mo rin hinahawakan ang kamay ko na nagparamdam sa akin na ibibigay ko ang buong mundo para sa iyo. Pero anong ginawa mo? Brother Yan, nasuri na po namin ang lugar na ito. Ito ang lugar ni Organisasyong Vian na ginagamit bilang isang meeting point. Ang asawa niyo po. Ate Cece, sa pamamagitan ng pagbili ng mga panghimagas, doon siya nagpapasa ng impormasyon. Fuyan, ako ang may atraso sa iyo. Kung maghihiganti ka, gawin mo sa akin. Huwag mo sanang idamay ang mga inosente. Iligpit mo na yang mga pakunwari at malulungkot mong tingin. Sese, samahan mo ako ngayong gabi sa isang salusalo. Kung makakalabas ka ng ligtas at walang gasgas, ang pamilya mo ay magiging ligtas din. Sana ay gawin mo ang sinasabi mo. Oh, nandito na ang babae ni Brother Yan. Anong kalokohang babae ni Brother Yan? Sa tingin ko ay isa lang siyang hamak na babaeng laging maaasahan. Mr. Fu, Samahan mo siya. Kuya, sobrang bait mo naman sa akin. Nahihiya naman po ako. Sa bagay, kasama siya sa mga lumapit sa inyo, Brother Yan. Baka hindi magandang madamay ako? Magandang dilag? Napakabait mo? Iniingatan ka ba ng husto ni Fuyan? Sige, ang tulad ko ay hindi mahilig mamilit sa ayaw naman. Dahil kasama mo si Fuyan dito, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, hahalikan ka ng lahat ng mga lalaki rito. Pangalawa, halikan mo siya. Sa harap nilang lahat. sigurado ka bang gusto mo siyang paupuin diyan? Oh, hindi ba si Young Master Fu ito? Ang lakas ng loob mong hindi bayaran. Ang utang mo sa akin, gusto mo bang maparusahan? Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Umalis ka na sa labanan para maging leader at ang utang na ito sa sugal ay kalimutan na natin. O sige, tingnan natin kung paano mo ako mapapaalis dito ng tuluyan. Naghahanap ka ng gulo? Sige, pagbibigyan kita.
Nagtatrabaho ako para kay Fat Dragon at ayon sa utos ng boss, kailangan kitang ilabas dito na ligtas at walang gasgas. Gusto mo ba talagang maparusahan? Sige, pagbibigyan kita. Siyempre, pwede mo kaming tapusin ngayon kung gusto mo talagang tuluyang masira ang pangalan ni Alan Barr. Sa tingin mo ba, ang mga taong sumusuporta sa iyo ay palalagpasin ito? Gawin natin ang lumang patakaran sa bar, ang Russian roulette. Kung swertehin akong manalo, pabayaang umalis si Fuyan. Sige, pagbibigyan kita. Hey, batang babae, ang pagpapakitang gilas sa iba ay may kaakibat na parusa. Iparada mo ang sasakyan. Sino ka ba talaga? Tao ako ni Fat Dragon. Kung hindi naniniwala si Brother Yan, maaari mong itanong sa kanya. Bakit mo ako iniligtas? Kailangan ko ng pera. Sabi ni Fat Dragon, kung magtatrabaho ako para kay Brother Yan, ay makakakuha ako ng maraming pera. Kung magtatrabaho ka para sa akin, magkanong pera ang makukuha mo? $3 milyong. Gagawin niyo ba talaga akong libangan? Sige. Bibigyan muna namin kayo ng puwang. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Ang babaeng nasa tabi ni Brother Yan, ako lang dapat. Katulad ka pa rin ng dati, magaling ka pa rin mauto ng tao. Bakit? Pwedeng hawakan ka ng iba. Pero ako, hindi pwedeng humawak? Parang awa mo na. Wag dito. Nagmamakaawa ka? Sa anong katauhan? Bilang Wanlin o Sese, asawa ko, o fiancé ng ibang tao? Kailan mo ba pakakawalan ng tatay ko? Pagbigyan mo ako at palalayain ko siya. Iyong fiancé mo na si Jong Yuan? Hindi ba't nabigo ang investment niya kamakailan? Tumawag siya sa akin para makipag-usap tungkol sa investment. Huwag. Hello, magandang araw po Mr. Fu. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong pag-usapan muli ang investment. Nandito na po ako sa parking ng club. Sige. Hihintayin ko po kayo. Nasa elevator na ako? Parating na. Sa ganitong lugar na halos walang saplot, sabihin mo, kapag nakita niya tayong ganito, ano kayang iisipin niya? Huwag. Pakiusap huwag. Mr. Fu. Pasensya na. Ginoong Zhong, medyo naparami lang ang inom.
Hindi nakapigkas dahil may maganda sa tabi ko. Kaya naman, sa ibang araw na lang tayo magkita. Oh, sige po. Asikasuhin niyo muna ang personal niyo na gawain. Mauuna na po ako. Takot na takot ka ba? Na makita ka niya? Magsalita ka. Siya ang fiancé ko, kaya natural na ayaw kong makita niya ang nangyari kanina, lalo na ang magkaroon ng maling akala. Talaga bang sa tingin mo ay maitatago mo iyan? Ano bang gusto mong gawin? Hanggat gusto ko. Maraming paraan para malaman ng lahat ang tungkol sa relasyon natin. Nangako ka sa akin. Basta't pumunta ako, palalayain mo na ako. Sabi ko kapag naging kontento ako. Pero sa ngayon, hindi pa ako masaya. Ano ba ang dapat kong gawin para maging kontento ka? Sa tingin mo? Hindi ba't gusto mo lang akong hiyain? Pinapunta mo ako sa nightclub na ito ngayong gabi. Para lang ipahiya ako, itunulak sa harap ng masasamang tao. At panoorin kung paano ako mahirapan. Para lang maglibang. Di ba? Bakit hindi? Sa tingin mo ba, bakit kita dapat kaawaan? Palalabasin ko ang tatay mo. Pero simula ngayon, magiging sunod-sunuran ka na sa akin. At kung kailan kita pakakawalan, ako lang ang masusunod. Inagawan ako ng pwesto, inarang ang pagkakakitaan ko, at ginawa pa ang lahat ng ito ngayon. Talagang tingin niya ba ay wala akong galit? Papahirapan ko ang babae niya ngayon. Sino ang kukunin namin? Kunin niyo silang dalawa. Wanlin, yung taong binanggit mo noong huli, tapos na ang investigasyon. Siya ang bagong tagapagsalita ng Fu Group. Mula nang maupo siya, puro legal na negosyo ang pinapatakbo niya, at ang taong ito ay hindi pa kailanman nagpakita sa publiko. Kumpirmado, hindi sila iisang tao, kamukha lang talaga niya ito. Paanong magkakaroon ng magkaparehong pangalan at magkamukha pa? Kahit pamalinis ang pagkakakilanlan, hindi mababago ang DNA. Imposible. Kukuha ako ng buhok at dugo niya, at sa oras na iyon ay hihilingin ko po na tulungan niyo akong muli para sa isang detalyadong pagsusuri ng DNA. Sige. Fuyan, Batang Master, narito na ang tao. Batang Master, mukhang hindi siya. Kahit sino ka pa, o kahit magkano pa ang ibinayad nila sa iyo, pakawalan mo lang ako, dodoblehin ko ang bayad sa iyo. Talaga palang kabit ka ni Fuyan. Mukhang kaaway siya ni Fuyan. Marunong ka ring magligtas sa sarili. Sa totoo lang, sa paligid ni Fuyan, hindi kita masyadong nakikitang kasama niya. Kung gagamitin kitang pangtakot sa kanya, may silbi ba? Batang Master, narito na rin ang isang babae. Bitawan mo ako. Hawakan mo ako kung gusto mong malintikan. Babae ako ni Fuyan, ang asawa ng Fu sa Fu Group. Hindi nga nagkakamali, napakatapang mo talagang magsalita. Ikaw lang pala ang masamang taong ito. Galit ka lang dahil nakuha ni Brother Yan ang teritoryo mo, at ngayon ay sa mga babae mo ibinubuhos ang galit mo. Tama ka? Paparusahan ko ang babae niya ngayon. Sugod. Subukan niyo lang. Bitawan niyo ako. Huwag kang malikot. Bitawan mo ako. Mga Ngayon, hayop. dahil hilig niyo ang kumuha ng video, kukuha tayo ng isa para sa kanya. Ang isa ay ipadala kay Fuyan at ang isa ay para kay Pamilya Qin. Ngayon ko hahamakin ang babae niya. Kapag kumalat na ang video na iyan, bitawan niyo ako mga walang hiya kayo. Tignan natin kung sino ang basura. Ipapabura ko kayo kay Fuyan. Bitaw. Sandali lang. Sandali. Huwag kang magmadali. Isa-isa lang. Ang mga babae ni Fuyan, wala akong palalampasin ni isa. Nagkakamali ka dahil hindi niya ako babae. Sa katunayan, mayroon akong sariling mahal at magpapakasal na ako. Nakita mo naman sa club nung araw na iyon, wala siyang pakialam sa akin. Isa lang akong laruan na kapag kailangan niya ay naroon at kapag ayaw na niya ay basta na lang itatapon. Basta mapaghigantihan ko lang siya. Handa kitang tulungan, tapusin ang mga taong malapit sa kanya nang hindi mo na kailangang marumihan ang kamay mo, Kuya Liang. Walang hiya kang babae ka. Kapag nalaman ito ni Brother Yan, tiyak na parurusahan ka niya. Sana ay mabigyan ako ni Kuya Liang ng pagkakataong ito. Hindi natin maaaring
Hayaan na lang ng ganoon ang babae niya. Anong gusto mong gawin? Ang mukha niya, medyo maganda pa naman tingnan. Magiging mas maganda kaya ito kapag nasira. Iba talaga ang mga babae. Mas malupit pa kayo kaysa sa mga lalaki. Sige, ipinapaubaya ko na siya sa iyo. Kaso, Kaso ano? tungkol sa pagkasira ng mukha at kamay niya, ako mismo ang gagawa niyan. Huwag na kayong makisali pang mga lalaki. Kapag nagsawa na ako sa kanya, saka nyo na siya kunin. Kapag natapos na si Ate Lynn, paano pa namin siya matititigan yan? Salamat, Kuya Liang. Sino ang may lighters? Bigyan niyo ako ng isa. Anong gagawin mo? Huwag mong subukan, Wanlin. Ang lupit talaga ng mga babae. Naiintindihan mo ba? Kung may dapat ka mang sisihin, sisihin mo ang walang hiyang si Fuyan. Sinira niya ang buhay ko, sinaktan niya ang pamilya ko at ang mahal ko, kaya naman ang mga taong malapit sa kanya ay hindi ko rin hahayaang mamuhay ng matiwasay. Ngayon, sisirain ko ang mukhang iyan na labis na minamahal ni Fuyan. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Habulin nyo! Huwag kang tumakas. Habulin niyo siya. Hinto. Batang Master, mag-ingat ka. Mag-ingat sa apoy. Habulin nyo siyang lahat. Huwag kang tumakas. Huwag kang tumakbo. Kinzenzen, ikaw. Buksan mo ang pinto. Kinzenzen, Kinzenzen, narito narito siya. Kinzenzen, buksan mo ang pinto. Saan ka pupunta? Walang hiyang babae ka? Subukan mo pang tumakas. Bitiwan mo ako. Wanlin, naging mabuti ako sa iyo. Pagkatapos ay lulukohin mo lang ako? Bitiwan mo ako. Umalis ka. Huwag nyo nang hayaang magsalita ang sinungaling na babaeng iyan. Busalan nyo ang bibig niya at tapusin nyo na siya. Halo? Halo, Brother Yan. Anong sinabi mo? Mawala na kayong lahat. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Parusahan nyo siya. Batang Master, hindi na natin to pwedeng patagalin. Puno ng alikabok ang loob nito. Sasabog ito anumang oras, mawawala tayong lahat. Ngayon, gusto ko nang makitang matapos na siya. Bitawan niyo ako. Wanlin? Wanlin, narito na ako. Nakapagtataka, kahit na isa siyang delikado at nakakatakot na tao, kapag kasama ko siya, madalas akong panatag. Matapos ang buhay at kamatayang sitwasyon sa bar ng Maicheng, nagtagumpay ako sa pagkuha ng tiwala ni Fuyan at naging malapit na tauhan ng tinaguriang Crown Prince. Nabanggit ka na sa akin ng iyong ama dati at ngayong nagkaharap na tayo, tunay ngang pambihira ka. Hindi naman po. Miss Cece, gusto mo ba nito? Hindi ito ordinaryong sigarilyo, pero kapag tumanggi ako at mapahiya si Fuyan sa kanyang lugar, siguradong mawawalan siya ng tiwala sa akin.
Ang mga tauhan ko ay hindi pwedeng hawakan. Pasensya na. Hindi ko alam na ang magandang babaeng ito ay may nagmamay-ari na pala. Naparusahan na ang dapat parusahan, kaya huwag ka nang magtampo. Ang negosyo ng aking ama ay wala akong pagpipilian kundi gawin. Bakit ka tumatawa? Lagi kang sumusuong sa panganib. Posible bang hindi ka mapahamak? Hindi ko lang inaasahan. Nakakalabanin ni Brother Yan si James. Para lang protektahan ako. Inampon ako ni Fu Heng. Bata pa lang ay nasa ilog mekong na ako. Kung gusto kong manatiling ligtas, kailangan ko siyang sundin. Kahit gaano ko pa ayawan ang ginagawa niya, kailangan ko pa rin siyang samahan sa ngayon. Pero ang mga taong mahalaga sa akin ay sisiguraduhin kong poprotektahan ko ng mabuti. Lalo na ikaw. Anong binabalak mo? Wala lang. Nakita ko kasing may sugat ka sa noo. Bakit hindi mo pa iyan pinagamot? May paki ka pa rin ba sa akin? Anong pinagsasabi mo diyan? Basta sabihin mong mahal mo pa ako. Ang lahat ng nangyari, handa na kitang patawarin sa lahat. Paano nagkaroon si Linlin ng ganitong kalalang sugat? Huwag po muna kayong mag-alala, Tito. Sabi po ng doktor ay galos lang ito. Nasa unahan lang si Tito. Linlin, kinabahan ako ng husto sa iyo. Mabuti na lang at wala kang masamang nangyari. Kasalanan ko ito dahil hindi kita naprotektahan. Ang mahalaga ay maayos na ang lagay mo. Pasensya na po. Pinag-alala ko pa kayo. Mr. Fu, anong ginagawa mo rito? Sino naman ito? Curious din akong malaman, ano ba ako sa paningin ni Miss Wan? Siya lang yung nagkataon na dumaan at ang mabuting taong nagligtas sa akin. Ganoon ba? Talaga? Naku po. Maraming salamat po sa inyo. Aking tagapagligtas. Salamat po. Tagapagligtas? Wag na ho. Baka hindi ko deserve iyan. Dahil okay na ang lahat. Una na ako. Mukhang seryoso at walang pakialam ang si Mr. Fu. Hindi ko akalain na matulungin pala siya sa kapwa. Mabuti na lang nandyan siya. Kung hindi ay nawala na siguro kita. Lin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka na lang muna. Maghihintay ako sa baba. Kapag hindi ka pa nakababa sa loob ng 5 minuto, aakyatin kita roon. Wala na akong pasensya ngayon para makipaglaro pa sa drama mong kunwari ay tagapagligtas. Kung ayaw mong pilitin kita, sumunod ka na lang. Kayo ba noong lalaking yon ay may nangyari na? Anong sinasabi mo? Akala ko dati, ang isang babaeng tulad mo ay walang puso, sa lalaki na may apelyidong Zhong na iyon, ay nahulog na ang loob mo? Hindi ba? Hindi ko akalain na gusto mo pala ngayon ang mga lalaking maginoo.
Ayokong makipagtalunan sa iyo tungkol diyan. Napakataling taon na nagpanggap kang gusto mo ako. Salamat sa pagtitiis. Fuyan, kung pinatawag mo lang ako rito para pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na ito, aalis na ako. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Tara. Bibigyan kita ng 2 araw, makipaghiwalay ka sa kanya. Bakit naman ako makikinig sa iyo? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang makipagnegosasyon sa akin? Sabi ko na sa iyo, laruan lang kita. At hanggat hindi pa ako nagsasawa sa iyo, sa akin ka lang. Kung hindi ka naman mag-iingat, gagawin ko sa boyfriend mo ay ang magmukhang laging niloloko sa harapan ng lahat. Walang hiya ka. Parehas lang tayong uri ng tao, nasa kailaliman ng hirap, pero nagnanais pa rin ng magandang buhay. Ang katawa-tawa, hindi ba? Alam kong marumi ako. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Makikipaghiwalay na ako. Brother Yan, nahuli na po namin siya. Brother Yan, Brother Yan. Brother Yan, andito ka para iligtas ako. Bakit parang wala namang nangyari sa iyo? Si Wanlin na napakagaling lumaban ay nagtamo ng malubhang pinsala. Bakit? Wala akong kinalaman doon, mabagal lang talaga siyang tumakbo. Kaya nangyari iyon. Brother Yan, kailangan mong maniwala sa akin. Talaga? Siya po iyon. Siya ang nagkulong kay Wanlin sa loob ng pagawaan ng bakal. Tama po. Noong oras na iyon ay sinubukan lang siyang iligtas ni Wanlin, Brother Yan. Hindi po namin alam na si Ate Wanlin ay tauhan ninyo. Kung alam lang po namin, hindi po kami gagawa ng anumang laban sa inyo. Nagsisinungaling kayo. Brother Yan, huwag kang makikinig sa kanila. Pawang kasinungalingan lang ang sinasabi nila. Ginamit mo ang pangalan ko at nagpanggap na babae ko. Pinalampas ko na ang paghingi mo ng proteksyon. Ngunit ngayon, nagawa mo pa siyang ipahamak, napakasama mo. Mga tauhan, kung ano ang ginawa nyo kay Wanlin noon, gawin nyo rin sa kanya ng 10 beses na mas malala. Wag po, wag. May video siya. Ayaw mo bang malaman? Noong si Wanlin ay nasa panganib na, kung ano ang mga sinabi niya. Hindi mo ba gustong malaman, noong malapit na mawala si Wanlin, kung ano ang mga huling sinabi niya? Hindi ako ang babae niya. Sa halip, mayroon akong sariling mahal. Magpapakasal na ako. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana akong namumuhay ng masaya. Basta't mapagbayad ko siya, kaya ko pa kitang tulungang wasakin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ha ha ha, nakakatawa ka talaga. Nagpapakahiro ka pa para sa mahal mong babae, pero sa paningin niya, wala kang kwenta. Anong pakialam ko? Wala akong pakialam kung sino man ang mahal niya. Bakit nakatitig lang kayo? Sugod. Opo, Brother Yan. Fuyan, wala kang puso? Sinusumpa kong hindi ka rin mamahalin ng taong mahal mo. Huwag kang malikot. Bakit bigla mo akong dinala rito? Simula pa noong araw na pumayag kang magpakasal sa akin, inihanda ko na itong gown para sa iyo. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong dalhin dito. Pero nitong mga nakaraang araw, maraming nangyari. Ang investment ko, ang pagkakulong ng iyong ama, at ang nangyaring aksidente sa iyo. Ako. Wala kang kasalanan sa lahat ng iyon. Kaso, hindi kita nagawang protektahan. Hindi ko alam kung payag ka pa bang isuot ang gown na ito para sa akin. Sira. Siyempre naman, payag ako. Ingat. Ayos ka lang ba? Zhong Yuan. Anong nangyayari sa iyo? Linlin, pakiusap. Huwag kang magkakagusto sa iba, ha? Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka, ang samahan at protektahan ka.
Nang ganito katagal magpakailanman. Linlin, ano ang nangyari sa iyo? Linlin? Wala lang ito. Baka dahil sa sobrang lamig ng aircon, pakiramdam ko ay nilalamig ako. Magbibihis lang ako muna. Kakautos ko pa lang sa iyo na hiwalayan siya. At heto ka, sumama sa kaniya sa bridal shop. Bitiwan mo ako. Talaga bang hindi ka na makapaghintay na makasal sa kanya? Kahit sino pa ang pakasalan ko, wala na itong kinalaman sa iyo. Bitiw, huwag mo akong hawakan. Walang kinalaman? Gagawan natin ng paraan para magkaroon tayo ng koneksyon. Baliw ka na ba? 3 taon na ang nakakalipas noong pinaputukan mo ako. Nang sandaling iyon, nawala na talaga ako sa sarili ko. Linlin? Kailangan mo ba talaga akong ipahiya ng ganito? Linlin? Hinaan mo lang ang boses mo. Dahil kapag narinig ka niya, ay hindi ito magiging maganda, di ba? Linlin? Tumagot ka kung ayos ka lang. Kung hindi, papasok na ako riyan. Ayos lang po ako. Ganoon ba? Kung ganoon, ay hihintay na lang kita dito sa labas. Anong gagawin niyo? Huwag kayong gagawa ng masama. Sino ba kayo? Pakawalan niyo ako. At ako ang harapin niyo. Huwag niyo siyang hawakan. Napakaingay. Sabihin mo sa kaniya, Sese, anong relasyon meron tayo? Linlin, huwag kang magsasalita. Ito ay usaping para sa iyo. At kung ayaw mong sabihin, walang pwedeng pumilit sa iyo. Naniniwala ako sa iyo? Alam ko, na noong nag-undercover ka, may mga maling tao kang nakaharap. Pero wala akong pakialam sa nakaraan mo. Handa akong harapin ito kasama ka. Napakabuti naman, hindi nakapagtatakang mahal na mahal ka ng ating si Sese. Kahit anong gusto mong gawin sa akin ay ayos lang, pero pwede mo ba siyang pakawalan? Anong gagawin mo? Huwag mo siyang hawakan. Dati ko siyang asawa, kaya ano sa tingin mo ang gagawin ko? Huwag mo siyang hawakan? Ano ba? Huwag mo siyang hawakan. Linlin. Fuyan, hayaan mo na siyang umalis. Pakawalan mo siya. Maaari ko siyang pakawalan, pero paano naman siya? Sa tingin mo ba makikinig siya sa iyo at basta na lang aalis? Bitawan siya. Zhongyuan, hayaan mo na siyang umalis. Gusto ko sana siyang pakawalan, pero huli na ang lahat ngayon. Saktan niyo siya, turuan niyo siya ng matinding leksyon. Zhongyuan. Huwag. Zhongyuan. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo akong dinuduro. Layuan mo siya. Bakit? Ano kung duruin kita? Sinabi ng huwag mo akong dinuduro. Sinasalo mo ba ang mga bala para sa kaniya? 3 taon na ang nakakalipas, sinubukan mong saktan ako, natatandaan mo pa ba? At ngayon, poprotektahan mo pa ang lalaking ito. Nagkamali ako. Lahat na ng pagkakamali ay akin na. Ibuhos mo na lang sa akin ang galit mo. Pakawalan mo siya. Linlin, huwag kang magmakaawa sa kaniya. Huwag kang magmakaawa sa hayop na iyan. Para sa kaniya, lumuhod ka pa sa harap ko. Ganoon ba siya? Kahalaga sa iyo? Noon sana.
1064. Mayroon kang bisita. Sese, hindi ako galit sa iyo. Nakikiusap ako. Alagaan mo ang iyong sarili at ang bata. Hintayin mong makalabas ako. Hintayin mong makalabas ako. Nagsusumamo ako sa iyo. Alagaan mo ang sarili mo at ang bata. Hintayin mo ang paglabas ko. Fuyan, ang isang taong katulad mo, ay kailanman ay hindi magiging karapat-dapat na magkaroon ng pamilya at anak. Ikaw at ang Pakiusap. anak mo ay magsama sa hirap. Nagsusumamo ako sa iyo. Bigyan mo ng pagkakataon ng bata. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Hinding-hindi. Kahit kailan ay hindi. Noong nasa labas pa ako ng kulungan, lumuhod ako at nagmakaawa sa iyo. Nagmakaawa na huwag isuko ang ating anak. Para sa akin at sa bata, hindi ka man lang ba naawa? Magsalita ka. Umalis ka na? Layas. Ilayo mo siya rito at lumayas kayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wanlin, huwag mong kakalimutan ang ating napag-usapan. Pumunta ka sa akin mamayang gabi. Fuyan, hayop ka. Zhong Yuan. Sumama ka na sa akin. Huwag ka na gumawa ng gulo rito. Napapahiya ako. Sobrang napapahiya na ako. Pwedeng sumama ka na sa akin? Sige. Brother Yan, tama na ang inom. Nag-utos na si Master Heng. Sinasabing, bumalik ka na agad. Layas kayong lahat. Opo. Master Heng, narinig niyo po siya. Talagang hindi siya makinig. Ano bang nangyari sa kanya? Tingin ko po ay sawi sa pag-ibig. Kanina lang kasi, ang fiancé ng mahal niya ay dinuro at pinagmumura siya, kaya masama ang loob niya. Ano? Ang anak ko na si Fu Heng ay dinuro at minura lang? Alam niyo na ang dapat gawin. Kailangan ko pa ba itong ituro sa inyo? Naiintindihan po, Master Heng. Asahan niyong maaayos po ito. Linlin, handa ka na bang sabihin sa akin? Ano ba talaga ang nangyayari? Magsabi ka sa akin ng totoo? Huwag mo na akong gawing tanga. Ayokong nag-iisa ka lang na nagdadala ng lahat ng ito. Sige. Sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko. At naging espiya rin ako noon. Iyon ang buong kwento. Pasensya na, Linlin. Wala akong kamalay-malay. Hindi ko alam na ganito na pala ang dinaranas mo. Nung naging espiya ako, sa ilalim ng organisasyong Wei-an, sinikap kong huwag nang pakaasikasuhin ang sarili kong kapakanan, kahit pa may mangyaring masama sa akin. Inakala ko na hindi na ako makakabalik sa normal na pamumuhay. Hanggang sa nakilala kita. Pasensya na, hindi ko naisip na madadamay ka pa sa hirap ko. Huwag mong sabihin yan. Masaya ako na ako ang nagiging sandalan mo. Siya? Siya ang minahal mo nung espiya ka pa? Hindi ba? Mahal mo pa ba? Siya hanggang ngayon? Ako. Linlin. Bitawan niyo ako? Bitawan niyo ako. Sino ba kayo? Bitawan ang katotohanan. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo siya. Pasensya na, Miss Wan. Mga tauhan kayo ni Fuyan, di ba? Nasaan si Fuyan?
Kailangan kong makausap si Fu Yan. Miss Wan, bahala kayo kung kailan nyo gustong hanapin si Mr. Fu, pero sa ngayon, huwag nyo munang abalahin ang trabaho ng mga kasamahan ko. Anong gagawin nyo? Bitawan niyo ako! Ano ba ang balak nyo? Zhong Yuan. Huwag. Bata, dahil ngayong araw na ito ay alang-alang kay Miss Wan, pagbibigyan ka muna ni Mr. Fu. Sa susunod, huwag mo nang gamitin ang daliri mo para magturo ng kahit sino, kung hindi lang isang maliit na daliri ang mapuputol sa'yo. Alis. Zhong Yuan. Zhong Yuan. Brother Yan, masama po ito. May nangyaring hindi maganda. Sabihin mo na kung ano man iyan, diretsuhin mo na ako. Nagutos si Master Heng para parusahan ang mapapangasawa ni Miss Wan at putulin ang daliri nito. Anong sabi mo? Zhong Yuan, gumising ka. Zhong Yuan. Zhong Yuan. Paumanhin po. Hanggang dito na lang ang pamilya, ang mga pinsala niya. Ay karamihan sa mga kalamnan at tisyo, hindi naman gaanong malala. Maliban na lang sa Maliban sa ano po? naputol ang kanyang daliri sa singsing at kailangan niya ng operasyon. Nasaan ang daliring naputol? Miss Wan, pakihanap agad ang naputol na daliri. Kung maaga pa at maaayos ito, maaari pa itong maikabit muli. At napakalaki ng pagkakataong maisalba ito. Sige po, naiintindihan ko. Salamat po, Doktor. Fuyan, nagsusumamo ako sa iyo. Ibalik mo na ang daliri ni Zhong Yuan. Nagluluoy ako sa iyo. Wala akong balak saktan siya. Nagluluoy ako. Fuyan. Ako naman ang gusto mong gantihan. Kaya sa akin mo na lang gawin ang lahat. Bakit mo kailangang manakit ng walang sala? Ibalik mo sa akin ang daliri niya. Kung sabihin ko bang hindi ko siya sinaktan, maniniwala ka ba? Kung talagang gusto mong makaganti, ako na lang ang papalit sa kanya. Pwede ba? Wanlin, gagamitin mo ang sarili mo para bantaan ako? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Wanlin. Nasaan na ang daliri? Pagkaalis niya ng bahay, tinapon ko lang agad iyon sa kalsada. Hinanap na namin sa buong Miss Wan, pero wala kaming nakita. Huwag nyo na kaming pagurin. Tama po siya, papadilim na ang langit at baka kinuha na ng mga pusali o asong gala. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Fuyan, sinasabi ko sa iyo, kung habang buhay, siya ay magiging baldado dahil sa akin. Hinding-hindi. Hinding-hindi ko siya makakalimutan. Hinding-hindi ko. Ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Zhong Yuan. Brother Yan, nahanap na namin siya. Anong gagawin natin sa kanya? Dalhin niyo na siya sa ospital. Opo, sir. Huwag. Huwag niyo akong iwan. Huwag po. Huwag.
Gusto kong makita si Zhong Yuan. Sese, Wan Lin. Ako si Wan Lin. Alam mo ba kung bakit ako naging isang security officer? Ang tunay kong ama ay isang engineer noong nabubuhay pa siya. Ang Twin Towers ng Maicheng, siya ang nagdisenyo niyon. Pero kinalaunan, nasangkot siya sa bisyo, naisahan siya ng iba, at napilitang sumama sa mga ilegal na transaksyon. Siya ang pinagbintangang may sala sa isang transaksyon, hanggang sa huli ay pinagbayad siya at sinaktan ng malubha. huwag ka nang magsalita. Pagkatapos niyon, ang mga naniningil ng utang ay araw-araw na pumupunta sa amin para pilitin ng nanay ko na ibenta ang sarili pambayad sa utang. Hindi lang isang beses kong nakita, sa loob ng aming bahay na laging bukas ang pinto, binabastos si inay ng ilang mga kalalakihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa kawalan, na para bang wala na siya sa kanyang sarili. Sa edad na 30, mukha na siyang lupaypay at matanda. Sabi ko tumigil ka na, Wan Lin. Huling beses ko siyang nakitang buhay, noong inutusan niya akong pumunta sa kanto para bumili ng lugaw na may karne. Sinabi niyang matagal na siyang naghahanap niyon. Pero pagbalik ko, nakita ko na lang siyang nakahandusay sa labas ng pintuan. Wala na siyang buhay. Alam mo ba kung sino ang may gawa niyon sa kanya? Sabi nang tumigil ka na. Ang tatay mo. Ang pinakamakapangyarihang pinuno ng mga kriminal sa Maicheng na si Fu Heng. Kaya naman simula pa lang, wala na talagang patutunguhan ang namamagitan sa atin. Pagkatapos, namuhay ako sa lansangan. Noong mga panahong iyon, palagi kong naiisip, sana ay buhay pa ang mga magulang ko. Kaya lumapit ako sa iyo dahil kung ang buhay ko ay parang impyerno, paano ka magiging isang marangal at mayamang tagapagmana? Inakala mong mahal kita, pero ang totoo, sa tuwing nakikita kita, naaalala ko kung paano nawala ang mga magulang ko. Sa tuwing magkasama tayo, naaalala ko ang nanay ko at ang lahat ng dinanas niyang pait. Akala ko dati ay hindi na ako makakabalik sa normal na pamumuhay, hanggang sa dumating si Zhong Yuan. At ngayon, sinira mo na naman ang aking kaligayahan at ang payapa kong buhay. Galit ako sa'yo. Sana ay kailanman ay hindi ka na lang nagpakita sa buhay ko. Sana ngayon din ay magbayad ka sa lahat ng kasamaan mo. Napakalupit mo. Nasa pangatlong palapag siya sa ICU. Opisyal Jiang, nakuha ko ang buhok niya. Siguraduhin mong siya ay mapaparusahan ng batas. Sige po, kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, agad nating sisimulan ang paghuli sa kanya. Pasensya na. Sobrang sorry talaga. Nakakaramdam ka ba ng ganyang pagsisisi? Kung gayon, huwag mo akong iiwan. Gising ka na. Doktor. Ano ang nangyari sa iyo? May masama ba sa pakiramdam mo? Ayos lang ako. Gusto lang kitang yakapin. Ma, maging makatuwiran ka naman po. Ako pa ang kailangang maging makatuwiran? Ganyan na ang nangyari sa kamay mo. Paano mo ako mapapakalma? Auntie, pasensya na po. Karapat-dapat lang sa akin ang lahat ng ito. Nagkasala ako kay Zhong Yuan. Ang tawag mong iyan na auntie, hindi ko matatanggap iyan. Ma, ano ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Gusto ko nang makipaghiwalay kayo. Ikaw na makapangyarihang babae. Kung hindi ka namin kayang harapin, pwede ba kaming umiwas na lang? Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap. Hayaan mo na kaming mamuhay ng payapa. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Pwede mo bang pakinggan ang panig ko? Kilala mo pa ba ako bilang nanay mo? Ngayong araw, kung ituturing mo pa akong ina, hiwalayan mo ang babaeng iyan. Ma. Auntie, pinapangako ko po. Linlin, ano bang sinasabi mo? Hindi ako karapat-dapat kay Zhong Yuan. Handa na akong bumitaw. Linlin! Linlin! Ma,
Linlin, hindi kita susukuan. Linlin. Linlin. Dok. Huwag po kayong mag-alala. Base sa resulta ng pagsusuri, nagdadalang tao si Miss Wan. Ano ang sinabi niyo? Anong sinabi mo? Tama nga ang hinala ko. Isa kang babaeng walang hiya. Ma, tama na po. Si Miss Wan ay sobrang naging balisan itong nakaraan, kaya siya hinimatay. Dapat mong alagaan ang sarili mo para maging maayos ang lagay ng bata. Doktor, hindi ko po pwedeng ituloy ang batang ito. Miss Wan, nagkaroon ka na ng aksidente noon at ang pagkawala ng bata na yun ay hindi naging maganda ang paggaling mo at naging malaking pinsala ito sa katawan mo. Kapag inalis mo ang batang ito, posibleng pagkatapos nito ay hindi ka na magkakaanak kailanman. Miss Wan, isipin mong mabuti. Tingnan mo, iyan ang napili mong maging manugang. Makipaghiwalay ka? Dapat ka nang makipaghiwalay sa kanya. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Ang batang ito, kung gusto mo, ituloy natin, pero kung hindi na natin itutuloy. Anong pinagsasabi mo? Huwag kang magpabulag sa babaeng iyan. Doktor, pakiayos na po ang operasyon. Miss Wan, kapag inalis mo ang batang ito, para mo na ring inalisan ang sarili mo ng karapatang maging ina. Bata ka pa, pag-isipan mo itong mabuti. Nakadecide na po ako. Gusto ko nang alisin ang bata. Magsalita ka. Hello Mr. Fu, mayroon po akong dapat iulat sa inyo. Anong sinabi mo? Mula nang magbuntis siya, madalas siyang nalulungkot. Minsan kapag nakikita niya ako, hindi niya mapigilang mapaluha. Nakakaranas siya ng kaunting depresyon dahil sa pagbubuntis. Kapag nagbubuntis ang mga babae, mas nagiging sensitibo ang kanilang damdamin. Pakiusap, alagaan niyo po siyang mabuti. Sige. Sese, susubukan kong maging isang mabuting asawa at maging isang mabuting ama rin. Ibibigay ko sa anak natin ang isang magandang kinabukasan. Hindi niya kailangang matakot, hindi niya kailangang piliting matutong gumamit ng baril, at hindi na niya kailangang harapin ang gulo araw-araw. Makakaupo siya sa isang maliwanag na silid-aralan para mag-aral at magsulat. Kapag lumaki-laki na siya, pwede na siyang magluto para sa ating dalawa. Pagdating naman ng panahon na matanda na tayo, mamamasahe pa siya sa atin. Sigurado ka na ba? Pagkatapos ng iturok na ito, tuluyan ka ng hindi na kailanman magiging isang ina. Sigurado ako. Wanlin. Ginoo, hindi ka pwedeng pumasok dito. Linlin! Tara na, uwi na tayo sa bahay. Hindi na tayo tutuloy sa operasyon. Anak ito ni Fuyan. Pero anak mo rin siya. Hindi mo ito kasalanan? Ang may kasalanan ay ang mga taong namuwersa sa iyo. Pero hindi niya pwedeng ipagkait sa iyo ang karapatan mong maging ina. Linlin, bumalik na tayo. Zhong Yuan, punong-puno ako ng galit. Winakasan ng ama niya ang buhay ng mga magulang ko, dahilan para maging ulilang walang matuluyan. Bakit ko pa kailangang itira ang anak niya? Linlin, magtanan na tayo. Anong sabi mo? Linlin, magtanan na tayo. Huwag na nating intindihin si Mama o ang baliw na lalaking iyon. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari, pumunta tayo sa ibang lungsod, at doon natin palakihin ang bata. Kuya, sa airport po. Wanlin. Brother Yan, kinuha na namin ang kuha sa CCTV. Isinama ni Zhong Yuan si Wanlin at may dalang maleta na sumakay sa taxi. Sa direksyong tinahak nila, mukhang papunta sila sa airport.
Linlin, huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa bagong syudad, makakalayo na tayo sa kanya at makakapagsimula na tayo ng bagong buhay. Aalagaan ko, kayo ng anak mo. Sige po. Manong, bilisan niyo po, hahabol kami sa eroplano. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Kailangang makita ko si Wanlin. Bilis! Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Paano ka ba magmaneho, ha? Baba! Baba! Bitiwan niyo ako. Huwag kang malikot. Pakawalan niyo ako. Dala mo ang anak ko, pero saan ka pupunta kasama ang ibang lalaki? Bitiwan mo siya. Dala-dala mo ang anak ko, pero saan ka pupunta kasama ang ibang lalaki? Hindi ko itutuloy ang pagbubuntis na ito. Kung magtatangka kang alisin ang bata, sinisiguro ko, habang buhay, na hinding-hindi mo mapapaghiganti ang iyong mga magulang. Ikaw. Sa larong paghihiganti, hindi ako makikipaglaro sa iyo. Sa kapahamakan, ayoko ring mapunta doon. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Hayop ka, bitawan mo siya. Bitaw. Bitawan mo siya, Wanlin, Wanlin. Tutulungan kitang gamutin ang iyong sugat. Wanlin, kapag nabayaran ko na sa iyo ang lahat ng utang ko, mamahalin mo na ba ako? Magsimula tayong muli. Sana nga. Kung sa pagitan nating dalawa ay walang mga nangyari noon, siguradong napakasaya. Kung tayo ay simple lang na magiging tatay at nanay, siguradong napakaganda sana. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang paraan pa. Hinding-hindi ako, at hindi maaaring magmahal ng isang taong may ginawang masama at maruming lalaki. Wanlin, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Tingnan mo ito. Mula nang ikaw ang naging tagapamahala, gaano kalaki na ang ibinaba ng kinikita ng kumpanya? Inaakala mo ba talaga na isa ka ng kagalang-galang na CEO? Nakalimutan mo na ba kung paano natin napapanatili ang ating hanapbuhay? Pa, mahigpit ang mga investigasyon ngayon at may mga negosyong iligal na. Sige na. Ako na mismo ang gagawa sa transaksyon sa Makalawa. Siguraduhin mong magiging tahimik ang lahat at kapag pumalpak ka uli, hindi kita patatawarin. Opo. Narinig ko. Balitang nagkagusto ka raw sa asawa ng ibang tao. Ano na ang balita rito? Babae lang iyan, isang hamak na laro. Alam nyo na kung ano ang gusto ko sa mga may asawa. Alam nyo na iyon, kapag nagsawa na ako, ay iiwan ko rin siya. Bata ka pa, huwag kang masyadong mahumaling sa pag-ibig. Opo, Ama. Fu yan. Fu. Susugurin mo ako ng patalikod? Hindi. Ang mga sugat mo sa katawan
Ipatingin mo sa akin. Sige ba, huhubarin ko para sa'yo. Ano? Hindi ba gusto mong makita? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Sa mga nakalipas na taon, ayusin ang lahat ng nakalap nating ebidensya laban sa mga ilegal na gawain ni Fu Heng. Opo. Sa makalawa, para sa operasyon ng paghuli sa transaksyon ni Fu Heng, ako na mismo ang gagalaw. Mr. Fu, sigurado na ba kayo? Sigurado ako. Nagdadalang tao na siya. Ayokong paghintayin siya ng matagal. May isa pa pong bagay, pinepeke ni Zhong Yuan sa black market ang inyong pagkakakilanlan. Sa tingin ko ay balak niyang linlangin si Miss Wan. Abisuhan mo si Mama Wang. Pagsabihan siyang alagaan ng mabuti si Miss Wan at huwag nang hayaan si Miss Wan na makipagkita pa kay Zhong Yuan. Sige po. Ito ay nilugaw na inihanda ni Sir ng 5 oras. Miss, kumain po muna kayo. Wala pa po kayong laman ang tiyan buong araw. Auntie, anong ginagawa mo? Pasensya na po, Miss Wan. Sabi po ni Mr. Fu, habang inaalagaan niyo po ang inyong pagbubuntis, mas mabuting huwag muna kayong makipag-ugnayan sa labas. Ikinukulong niyo ba ako? Hindi naman po. Natatakot lang po si Mr. Fu na malagay kayo sa panganib para panatag po kayo sa inyong pagbubuntis. Talaga ba? Hoy, Miss Wan. Sinabi ko na sa'yo na magpahinga ka na lang sa bahay. Bakit kung saan-saan ka pa pumupunta? Wala kang karapatang magdesisyon kung saan ako dapat manatili o kung ano ang dapat kong gawin. Mura ka. Umatras ka. Wanlin, nais mo bang malagay sa panganib ang buhay mo? Kung matapang ka talaga, huwag kang uumatras. Inisip mo bang aatras ako? Oo naman. Bakit? Dahil mahal mo ako. Naniniwala kang mahal kita? Huwag kang maniniwala kay Zhong Yuan. Huwag kang maniniwala sa kanya. Lahat ng sinasabi ng lalaking iyan ay ginagawa lang para linlangin ka. Linlin, okay ka lang ba? Okay lang ako. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Linlin, tungkol sa buhok at dugo noon, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Ito ang report. Nasaan si Jiang Nuo? May kailangang puntahan si Jiang Nuo para sa trabaho, kaya ipinaabot niya ito sa akin para sa iyo. Linlin, huwag kang magagalit sa akin. Sa ganitong paraan lang ko magagawang na makuha ka pabalik sa akin. Kahit alam ko naman na isa siyang masamang tao, bakit pa rin ba ako umaasa sa posibilidad na baka nagbago siya? Linlin, huwag kang umiyak para sa ganyang uri ng tao. Ang mga basura na gaya niya ay hindi karapat-dapat na maging tatay ng bata. Bukas ay gagawa si Fu Heng sa Pier 1 ng isang malaking iligal na transaksyon. Nakipag-ugnayan na ako sa mga otoridad para magsagawa ng operasyon upang mahuli sila sa akto at tuluyang parusahan sila sa batas. Ngunit nitong mga nakaraang taon, ang pinagkakaabalahan ni Fu Yan ay mga legal na negosyo mula sa mga maruming gawain na ito ay nakabukod na siya ng malinis. Kaya kailangan mong pumasok muli sa laro para tapusin si Fu Yan. Wanlin, itutuloy natin ang plano. Sana maging maayos ang transaksyon natin. Wanlin, nagbago ang plano. Nakuha na ni Fu Yan ang impormasyon, pero malamang na, hindi na siya pupunta rito. Mukhang nakatunog siya sa mga kaganapan, at kagabi pa lang ay bumili na siya ng tiket ng eroplano papuntang Seoul. Gaya ng inaasahan, iniwan niya pa rin ako.
Mag-isa akong iniwan sa napakapeligrosong sitwasyong ito. Miss Wan, anong ginagawa mo? Masaya ang araw na ito. Kaya magsasayaw ako para kay Boss Fu upang maging masigla ang paligid. Kahit na hindi siya dumating, kailangan ko pa ring makuha ang mahalagang ebidensya. Ako mismo ang maghahatid sa masamang taong ito na nagpasala sa mga magulang ko para pagbayarin siya sa kanyang kasalanan, kahit na sarili ko pa ang maging kabayaran. Sa gagawing operasyong ito, hindi sigurado kung maparurusahan ng husto si Fu Heng. Maliban na lang sa ano? Maliban na lang kung makuha ang password ng vault ni Fu Group. Ayon sa ating tauhan, parang mayroon siyang disenyo ng tattoo sa kanyang likuran. Maaaring iyon ang susi. Bata, marami na akong naranasan sa buhay. Huwag mong isiping wala akong laban sa iyo. Ikaw. 3 taon na ang nakararaan. Hindi pa sapat ang ginawa mo sa aming mag-ama. Ngayon ay uulitin mo pa. Talagang walang hiya ka. Dahil dyan, bibigyan kita ng leksyon. Gising ka na? Kung gusto mo akong pagbayarin, gawin mo na ang gusto mo. Hindi kita tatapusin. Pero hahayaan kitang dahan-dahang maramdaman ng takot na mawala. Hindi ba mas masaya yon? Huwag kang gagalaw! Linlin, ayos ka lang ba? Dahil gusto niyo akong parusahan ng todo, isasama ko na rin ang isa sa inyo para may kasama ako. Linlin, huwag kang matakot, ililigtas kita. Jong Yuan, umalis ka na. Wala nang oras. Bilisan mo at paalisin mo na ang lahat dito. Linlin, hahanapin ko ang susi. Hintayin mo ako. Jong Yuan, bakit bumalik ka pa? Umalis ka na. Makinig ka sa akin. Seryoso ako. May mahigit 10 segundo na lang bago sumabog. Umalis ka na? Kung hindi ay pareho na tayong mawawala rito. Kung ganoon, sabay na lang tayo. Lumayo ka. Lumayo ka na. Lumayo ka. Ayaw kong mawala ng kasama ka. Umalis ka na. Hindi ako si Jong Yuan. Disappointed ka ba? Plano mo bang isumbong ako kay Jiang Nuo at isama akong hulihin lahat? Masakit ba?
Linlin. Anong gagawin natin? Nasasaktan siya? Tulungan mo siya, please. Ang dami niyang sugat. Zhong Yuan. Magpadala ng mga bantay, bantayan siya habang nagpapagamot, at kapag bumuti na ang lagay niya, kunin siya agad. Miss Wan, sa wakas ay gising ka na? Sasabihan ko lang si Ginoong Jong. Miss Wan, huwag kang mag-alala. Ligtas ang bata. Nasaan si Fuyan? Pagkagising niya mula sa pagkakakomatose, nang maging maayos na ang pakiramdam niya, ayon sa proseso, ay dinala na siya sa kulungan. Balita ko ay maraming nakuha na ebidensya laban sa kanya at posibleng habambuhay na parusa ang kaharapin niya. Ikaw, magpahinga ka na lang muna ng mabuti. Sa ngayon, si Fuyan na lang ang naititira sa mga pasaway. Pero, sinabi sa atin ng kampo ni Jiang Nuo na huwag muna ituloy ang susunod na hakbang dahil baka ang pagkakakilanlan ni Fuyan ay may itinatagong sikreto. Maliwanag na ang mga ebidensya, ano pang hinihintay natin? Iyan nga ang problema. Kahit na tila buo na ang ebidensya, marami pa ring butas ito. Hindi direktang kasangkot si Fuyan sa kasalanan dahil sa mga tauhan ipinapadaan ng lahat ng utos, kaya walang sapat na ebidensya para idiin si Fuyan mismo. Kung walang ebidensya, gumawa tayo ng paraan para makahanap nito. Basta't maniniwala si Wan Lin na isa siyang masamang tao at mawalan na siya ng ganang lumaban, magagawa ko na siyang pagbayarin habang buhay sa loob ng kulungan. Bakit niyo po nasabi yan? Maaari naman sana niyang ipilit na kaya lang niya ginagawa ito ay para mahuli si Fu Heng para makalusot siya, at ito na sana ang magiging ligtas niyang paraan. Subalit, nais lang niyang matupad ang lahat ng kahilingan ni Wan Lin, kaya hinayaan niya ang sariling makulong ng pansamantala. Napakakatawa. Fuyan, ang lalaking sobrang kinasusuklaman ko noon at sinaktan ko ng husto, siya pala ang magiging tagapagtanggol ko. Habang ang lalaking ito, na mukhang mabait at mahinahon, siya pala ang tunay na walang awa at mapagkunwari. Anong nangyari sa iyo? Wala. Marahil ay masama lang ang pakiramdam ng sikmura ko. Isabay pa ang pagsusuka dahil sa pagbubuntis. Kaya naman naging ganito ang reaksyon ko. Alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Huwag kang masyadong mag-isip. Kailan ako pwedeng lumabas ng ospital? Gusto ko nang umuwi. Linlin, hindi ligtas sa labas ngayon. At ang kampo ni Fu Group ay hindi pa naaayos. Kung gusto mong matapos na agad ito, pwede kitang samahan sa kulungan para makita si Fuyan para kumbinsihin siyang aminin na ang kanyang kasalanan. Sige. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ba? Parang pamilyar. Ang eksenang ito sa iyo? Salamat dahil iniligtas mo ako. Ang bata. Masigla ang bata. At ayos din ako. Kailangang bayaran ang utang at kailangang panagutan ang kasalanan. Kung may sala, dapat umamin, pero kung wala,
Huwag kang aamin kahit mawala ka pa. Hihintayin kita. Ako at ang bata. Hihintayin ka naming malinis para magkita tayong muli. Gaano man katagal, hihintayin kita. Tapos na ang lahat. Hayaan na natin ito. Zhong Yuan, anong gagawin mo? Alam mo na ang lahat, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka sa bahay ko? Umalis ka na! Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Ang daya mo talaga. Kapag nagbago ang sitwasyon, ang pabor mo ay agad na napupunta sa kanya. Kung ano man ang ginawa mo, alam mo iyan sa sarili mo. Huwag mo siyang pagbentangan ng masama. Anong mapapala mo? Sabingin na iyon? Anong sabi mo? Ang bawat salitang sinasabi mo, maging ang bawat titik, ay hindi niya naririnig. Bingi na siya. Dahil sa pagsabog na iyon, nawalan na siya ng pandinig. Ang suot niya sa kanyang tenga ay hindi earpiece para sa radyo, kundi isang hearing aid. Naaalala mo ba noong sinabihan mo siya na huwag aminin ang kasalanan? Lahat ng sinabi mo ay binago ko? At ang mensaheng natanggap niya ay, Fuyan, hindi ako kailanman magpapakasal sa iyo. Gusto kong makasama si Zhong Yuan, mabuti pang huwag ka na lumabas at mabulok ka na lang sa kulungan. Kung gusto mong bumawi, para sa nangyari sa mga magulang ko, aminin mo ang iyong kasalanan. Zhong Yuan, Zhong Yuan. Swerte mo, dahil nakayuko ka noon. Ang basahin ng labi mo ay hindi madali. Anong karapatan mong gawin ito? Bakit ka gumawa ng peking ebidensya para lang paaminin siya? Bakit mo siya dinudungisan? Bakit ka mo? Dahil ako ang unang nakakilala sa iyo? Dahil sa loob ng maraming taon, ako ang palaging nasa tabi mo. Kahit hindi ko na pinansin ang sakit na idinulot niya sa akin itong mga nakaraang araw. Maging ang dinadala mong bata. Pero ikaw, palagi kang lumalambot pagdating sa kanya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pupunta ako sa kulungan. Kailangang makita ko siya. Subukan mong galawin ako. At makikita mo. Wanlin, ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat para mabulok si Fuyan sa loob ng bilangguan. Zhong Yuan, ikaw ay pinaghihinalaan ng sadya na pananakit sa opisyal ng gobyerno. At pagpalsipika ng mga dokumento sa ilalim ng batas, ikaw ay arestado. Zhong Yuan, suspetsado ka sa sadyang pagpapakita ng dahas sa kawani ng gobyerno at pagpepeke ng mga sikretong dokumento, kaya arestado ka na. Wanlin, hindi ko hangad ang kaligayahan mo. Wanlin, nandito sa loob ang tunay na impormasyon tungkol kay Fuyan. Siya ay isang espiya ng panig namin at ang pangalan niya ay Pei Yan. 6 na taon na ang nakararaan nang wala na ang tunay na Fuyan. Nagkaroon kami ng pagkakataon na palitan ang kanyang pagkakakilanlan. Pero dahil lahat ng nakakaalam ng tunay niyang pagkatao ay wala na rin ngayon, kaya ang kasong ito ay naitago ng napakatagal na panahon. Hanggang kamakailan lang, noong inutusan mo akong mag-imbestiga, doon ko lamang nalaman ang tunay na katotohanan. Kaya pala, sa loob ng maraming taon,
Maling tao ang kinamuhian ko at maling tao ang ginantihan ko. Simula pa noong una, wala pala siyang ginawang kahit anong masama sa akin. Huwag kang mag-alala. Lilinisin namin ang pangalan niya. Hello? Anong sabi mo? Wala na si Fuyan? Hindi ito maaari. Wanlin. Wanlin. Fuyan. 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 Lumabas ka. Lumabas ka diyan. Ako. Kailan ko lang nalaman ang iyong pangalan. Wanlin? Wanlin. Wanlin. Sabihin mo sa akin, sa loob ng ilang araw na pagsubok ko sa simpleng buhay, noong umalis ako, bakit hinayaan mong maging kaawa-awa ang kalagayan mo? Wanlin? Wanlin? Huwag kang magkaganito. Kumalam ka lang. Jiang Nuo. Iligtas mo siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Napakabuting tao niya. Paano siya mawawala? Sabi mo ay mabuti siyang tao, hindi ba? Wala na talaga si Fuyan. Masyadong bigla ang nangyari. Ang mga natamong pinsala sa pagsabog ay hindi pa lubos na gumagaling. Lumala ang impeksyon sa kanyang mga sugat, kaya bigla siyang nawala. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi maaari. Imposible ito. Buhay na buhay ang taong iyon, at alam naman nating lahat na hindi siya basta-basta sumusuko, paanong mawawala na lang siya? Hinding-hindi siya mawawala. Wanlin? Wanlin. Baby, inilabas ka ni Mami para maglakad-lakad. Napakaganda ng panahon, kaya wag mo na pahirapan si Mami. Isang mahalagang balita. Matapos ang 3 buwan na operasyon, tuluyan ang nagapi ang mga masasamang grupo ni Mai Cheng at narito ang ating espesyal na ulat para sa Nagkakaisa ang lahat paglipol sa Mai Cheng. Fuyan? Espiritu lang pala. Aray! Ano ba? Gusto mo na naman ba akong tapusin? Pasensya na, hindi dapat kita ni Loko. Fuyan, napakasama mo. Buhay ka pa naman pala. Bakit hindi ka nagpakita? Sese, wala akong magagawa dahil ito na ang huling bahagi ng operasyong Jiang Nuo. Dapat lang na mawala na si Fuyan para tuluyan ng mawala ang masasamang grupo sa paligid at para matapos na ang ating misyon. Huwag ka na munang magalit. Pati ang bata sa tiyan mo,
Hindi gugustuhin ang papa at mama niya ay nag-aaway, di ba? Noong nandoon pa tayo sa kulungan, yung 3 salita na sinabi mo sa akin ay hintayin mo ako. Iba ito sa tunog na naririnig. Mula sa hearing aid ko, kaya naintindihan ko.